Ang buhay ko ngayon ay masasabi kong almost perfect na. May mapagmahal na asawa at may 2 anak. Ngunit bago ko marating ang lahat ng ito, dumaan ako sa mga bagyo at lahat ng pagsubok ng buhay. Hindi ko akalain na mabibigyan pa ako ng pangalawang buhay. Bata pa lang ako, naghiwalay na sila mama at papa. Naiwan ako kay mama kasi nagkaroon na ng pangalawang pamilya si papa. Hindi nagtagal, nakahanap na din si mama ng bagong pag-ibig. Nung una, okay ang lahat. Ngunit nang magdaan ang mga taon, unti-unting nagbago ang lahat. Nasa 16 na taong gulang ako. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ang ganon. Isang tanghali, habang ako ay mahimbing na natutulog, ako ay nagulat nang mga biglang humawak sa hita ko. Nang tignan ko, si Tio Mando. Agad akong napaupo. Tinanong ko siya kung bakit, kung may kailangan siya. Sinenyasan niya akong tumahimik. Akma niyang hahawakan ang dibdib ko. Nagsisigaw na ako. Agad niyang tinakpan ng kamay ang bunganga ko. Nakangisi pa ito na parang demonyo. Sabi niya, kahit na magsisigaw pa daw ako, walang makakarinig kasi wala si mama. Pagbigyan ko na lang daw siya at sa oras na magsusumbong ako, papatayin niya mama ko. Wala akong magawa. Isang piping iyak na lang ang tangi kong nagawa. Nang matapos siya, isang ngising demonyo pa ang pinakawalan niya. Sa susunod daw uli, walang hiya siya. Binaboy niya ako. Akala ko hindi na masusundan. Ngunit mas malala pa pala ang kasunod. Isang araw, habang ako ay naglalaba sa ilog, tinawag ako ni Tio. Natakot akong lumapit ngunit pinakitaan niya ako ng patalim. Kaya kahit ayaw ko, lumapit pa rin ako sa kanya. Nang makalapit na ako, nagtaka ako ba't kasama niya yung 3 kumpare niya. Si Dolfo, si Mando, at si Cardo. Nakangisi ito ng nakakakilabot sa akin. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako nagkakamali. Ginawa nila ang kinatatakutan ko. Pinagpasapasahan ako ng mga baboy. Binaboy nila ako. Niyurakan ang aking pagkatao. Habang naghihinagpis ako, sila naman ay nagdidiwang. Pinukpok ako ng bato sa ulo ni Tio. Dahil sa kanyang galit, binugbog niya ako. Halos malagutan na ako ng hininga sa pinaggagawa nila. Iniwan lang ako ng mga hayop na halos wala ng buhay. Pakiramdam ko, natuyo na ang mata ko dahil wala ng luhang lumalabas mula dito. Pati tinig ko ay tila nauubos na rin sa pagmamakaawa ko sa kanila. Tila namamanid na ang buo kong katawan. Wala na akong maramdamang sakit, kundi puo at pagkasuklam. Bumibigat na ang taluka ng aking mga mata. Naiisip ko, hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ko pang maghiganti. Sabay, nakarinig ako ng isang boses na nagsasabing,
Tama, di ka pa mamamatay. Maghihiganti ka pa. Tutulungan kita. Sabi ng isang tinig. Kahit kalahating bukas ang mga mata ko, nakita ko ang isang napakalaking ahas. Gumagapang ito papalapit sa akin. Gusto kong tumakbo ngunit hindi ako makagalaw. Hanggang sa kinagat niya ako. Nahimatay na ako sa sakit. Nagising ako dahil sa init ng sikat ng araw sa aking mukha. Napabalikwas ako ng bangon. Nakahiga ako sa damuhan sa gitna ng kagubatan. Inalala ko kung bakit ako nandun. Unti-unting bumalik sa akin ang sakit sa kahapon. Tinignan ko ang aking kamay, binti. Wala na ang mga pasa at sugat. Kahapon, halos lagutan na ako ng hininga dahil sa pambababoy nila sa akin. Ngunit, bakit parang walang nangyari? Naalala ko ang ahas na kumagat sa akin. Tinignan ko ang aking mga binti. Wala namang sugat. Naguguluhan pa din ako kung anong nangyari. Kung totoo ba o panaginip lang. Tumayo na ako at naglakad pa uwi. Nakasalubong ko ang isa sa mga kumpare ni Tio. Ang aga-aga, lasing na agad niya. Agad niya akong sinungban at hinila sa mayabong damuhan. Wala akong nagawa kasi malaking tao siya. Malamang dahilan tila nagugusahan ng aking katawan ang kanyang pinagkakagawa. Nang malapit na siyang umabot sa sukdulan, bigla na lang humaba yung dila ko na parang ahas. Dinilaan ang katawan niya. Nagsisigaw siya sa sakit na tila ba napapaso siya. Nagsisigaw siya. Ang init. Doon lang ako natauhan. Nakita ko yung bahagi ng katawan niyang nadampian ng aking dila ay natutunaw na parang sinabuhayan ng asido. Unti-unting naagnas ang buo niyang katawan. Takot na takot ako sa aking mga nakita. Di ka ba masaya ngayong nakahiganti ka na sa isa sa kanila? Hinanap ko ang pinagmulan ng tinig. Nagulat ako nang makita ang isang napakalaking ahas na nagsasalita. Para akong poste na di makagalaw. Di ba gusto mong maghiganti? Ayan na, umpisahan mo na. At dapat magpasalamat ka sa akin. Dahil sa akin, nabuhay ka pa. At makakapaghiganti ka na. Isa ka na rin ngayong taong ahas. Yung mga laway ay asido na makakapaso at ang iyong hininga ay lason na mas matindi pa sa kamandag. Gamitin mo ang iyong ganda at katawan upang maghiganti para sa mga kababaihang naging biktima ng mga manyak. Ikaw ay isang perpektong sandata para mapuksa ang lahat ng lalaking walang kwenta. Sino ka ba? Ba't ka nagsasalita? Ba't mo ko tinutulungan? Isa-isa lang ako. Ako nga pala si Serpentina. At isa akong kaibigan. Sa maniwala ka o hindi, kakambal mo ako. Natawa ako sa narinig ko. May kambal akong ahas. Kalokohan. Kung ayaw mong maniwala, di kita pipilitin. Ngunit, tandaan mo, andito lang ako lagi sa likod mo. Sa ngayon, umalis ka na dito, baka may makakita pa sa'yo. Kaya dali-dali akong umalis.
Parang nawala ang galit ko na nararamdaman ko. Masaya pala ang maghiganti. Umuwi ako sa bahay. Nadatnan ko si mama at si tito na kumakain ng tanghalian. Kinamusta ni mama yung lakad ko. Nag-enjoy pa daw ako sa bahay ng kaibigan ko. Nagtataka ako sa sinabi ni mama. Sinabi daw ni tiyo na doon ako nakitulog sa bahay ng kaibigan ko. Tinignan ko si tito. Pinandilatan niya ako ng mata. Kaya sumang-ayon na lang ako. Di na ako sumabay na kumain sa kanila. Nang gabing iyon, hindi ako mapalagay sa bahay. Kaya naglakad-lakad ako sa labas. Nakasalubong ko si Mang Cardo. Di ko alam kung ba't nag-iinit ang buo kong katawan. Tinawag ko siya. Nakangisi itong lumapit sa akin. At nagsabing, Aba, ikaw na bata ka. Naadi ka na sa ano ko no? Nakangiti lang ako sa kanya ng ubod ng tamis. Nang makalapit siya sa akin, agad ko siyang sinunggaban at hinalikan. Gumanti din siya ng halik, ngunit di nagtagal. Napahawak siya sa leeg niya na para bang nasasakal siya. Di na siya nakahinga hanggang sa nangitim na lang ito at nangisay. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Iniwan kong nakabulagta at wala ng buhay si Mang Cardo. Si Mang Dolfo na lang at si Tito ang naiwan. Agad akong naglakad papunta sa bahay ni Mang Dolfo. Medyo maliwanag ang buwan. Pero sa akin, ang linaw-linaw ng paningin ko, parang umaga lang. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Dolfo, nakita ko siya, nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Sinitsitan ko siya. Agad niya naman ako nakita. Lumapit siya agad. Nakangising demonyo pa ang gago. Nabitin ka ba kahapon? Kaya mo ba ako pinuntahan dito? Tumangutang mo lang ako habang nakangiti. Agad niya akong sinunggaban ng halik. Gumanti naman ako. Ganun pa din ang nangyari sa kanya. Namatay din siya. Napapansin ko na lumalabas lang ang lason sa katawan sa tuwing ginaganahan ako. Umuwi ako ng bahay ng gabing iyon na masayang masaya. Daig ko pa ang nanalo sa loto. Si Tito na lang. May plano na ako para sa kanya. Pagdating sa bahay, tulog na si Mama. Sinilip ko ang kwarto nila. Wala pa si Tito. Inaabangan ko ang pagdating niya. Nang marinig kong bumukas ang pinto sa labas, alam kong siya yun. Binuksan ko ang pinto sa higaan ko. Tinawag ko siya. Ngiting aso naman ito. Habang papalapit sa akin. Yan ang gusto ko. Yung di na ikaw ang pipilitin. Ikaw na mismo ang kusang magpapabigay sa akin. Agad siyang naghubad ng short. Alam mo na ang gagawin mo. Tumango lang ako. Agad kong sinimulan ang gusto niyang gawin ko. Sarap na sarap ang tarantado. Lumabas na ang dilang ahas ko. Ngunit di niya ito napansin dahil sarap na sarap siya. Dinilaan ko ito at saka hinalik-halikan hanggang sa namilipit na siya sa sakit dahil hindi na siya makahinga. Ha! Halimaw! Halimaw ka! Kahit nahihirapan na siya, nasabi niya sa akin, kayo ang gumawa sa akin ng halimaw. Dahil sa inyo, kaya ako nagkaganito, sabi ko sa kanya.
bago pa man ito malagutan ng hininga. Tinignan ko ang kanyang naaagnas na ito. Tumawa lang ako. Yan ang nababagay sa mga taong makakati. Agad ako nag-impake. Luluwas ako sa lungsod. Tapos na ang paghihiganti ko. Kaya kayong mga manyak sa lungsod, humanda na kayo. Nandito na ako. Mag-iingat kayo.